Noong February 17, 2014, isang 14 anyos na si Breck Bednar ang palihim na nakipagkita sa isang kaibigan na nakilala online at kinabukasan, siya ay natagpuan na wala ng buhay. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Breck Bednar. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Si Breck Bednar ay pinanganak noong March 17, 1999 sa Colorado at panganay sa magkakapatid na sinundan ng triplets. Ang kanilang pamilya kalaunan ay lumipat at nanirahan sa England, kung saan hindi dinagtagal ang pagsasama ng kanyang mga magulang ay nauwi din sa hiwalayan. Simula bata pa, si Breck ay nakitaan na ng interes sa teknolohiya at ayon sa kanyang ina na si Lauren ay paborito ang cartoon character na si Bob the Builder. Siya ay madalas na dala-dala ang kanyang mga laruan na tools sa buong bahay at kunwa ay nagre-repair na mga sira doon. Sa kanyang paglaki, siya ang unang takbuhan ng pamilya sa tuwing mayroong sira ang kanilang computer o anumang electronic device at tagapayo din ng mga kapatid pagdating naman sa pag-aaral ng mga ito. Kalaunan siya ay nahumaling naman sa computer games at sa pagiging isang avid online gamer ay madalas na makipaglaro online kasama ang mga malalapit na kaibigan. Ang libangan na ito ay suportado naman ng kanyang ina na si Lauren. Dahil ang mga kalaro nito online ay yung mga kakilala talaga at malalapit ng kaibigan ng anak. Si Breck ay ini-enroll din niya sa isang air training course para hindi naman ito palaging nasa bahay lamang at naglalaro ng computer at mayroon din itong ibang pinagkakaabalahan sa labas. Bukod pa sa dahilan na si Breck ay pangarap na maging isang piloto. Sa kabila nito, ang pagkahilig ni Breck sa online gaming ay tuloy pa din at matapos ng isang taon, siya kasama ng mga kaibigan ay nag-join sa isang gaming server at nakilala ang tao na nagpapatakbo ng server na yon na si Louis Dane. Si Louis Dane ay naging kachat ni Breck at kalaunan ay naging idolo ang binata. Ka-impress naman kasi ang background nito. Sa edad na 17, si Louis ay isa ng milyonaryo na ang pangunahing pinagkakakitaan ay bilang isang computer programmer. Naging mayaman ito nang nag-design ng isang software para sa gobyerno ng US at ilan pang secret services. Agad na naging malapit ang loob ni Breck kay Louis, kung saan ay tinuturuan pa siya nito kung paano gumawa ng websites maging ng coding techniques. Bukod sa taglay na galing, si Louis para kay Breck ay isa ding matulungin dahil minsan ay naikwento sa kanya ni Louis na ito ay kumita ng 2 milyon sa Bitcoin na idinonate naman ito sa Syrian refugees. Sa patuloy na closeness ng dalawa sa server ng game na yon, minsan ay naulinigan ng ina ni Breck ang pag-uusap ng dalawa kung saan ay tinanong ni Lauren ang anak kung sino ang kausap nito. At dito na naikwento ni Breck ang bagong kaibigan na noon ay kasalukuyang nakatira sa New York. Obvious sa kilos ni Breck ang paghanga kay Louis, ngunit lingid sa kanilang dalawa, si Louis Dane ay nagpapanggap lamang pala. Hindi ito nag-design ng anumang software para sa gobyerno ng Amerika, hindi nakatira sa New York at mas lalong hindi ito milyonaryo. Si Louis ay 18 anyos at walang trabaho na naninirahan na mag-isa sa England. Si Louis Dane ay tangi at nag-iisang anak sa kanilang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong bata pa, kung saan siya ay napunta sa poder ng ina. Ang kanyang ina naman ay nagdesisyon na sa ibang bansa manirahan at ang anak na si Louis ay iniwan sa pangangalaga ng lola nito. Bilang isang nilalang na inabandona ng parehong magulang, ang naging libangan ni Louis ay ang internet. Ito ang kanyang naging baluarte, kung saan siya ay madalas na magpanggap at naging kanya ding instrumento para manloko. Taong 2010, noong si Louis ay 14 anyos,
Siya ay kinumbinsi ang isang binatilyo para pakiusapan ang ina nito kung maaari siyang tumira kasama ng mga ito. Ang nasabing binatilyo ay nagmakaawa pa sa ina nito para pumayag sa nasabing request, ngunit ang ina niyon ay tumanggi pa din sa request na yon. Kalaunan, isang binatilyo ang muli niyang sinubukan na lokohin. Sinubukan niya na papuntahin iyon galing US pa Inglaterra at nag-offer doon ng trabaho bilang isang administrator ng kanyang game server. Nang hindi iyon umubra, sinabihan niya naman ang binatilyo na siya ay pupunta ng US at kailangan ng lugar na matutuluyan. Ang binatilyo ay sinasabing nagmakaawa din sa mga magulang para doon sa kanilang bahay tumuloy si Luis, ngunit hindi din iyon pinayagan. Hindi malinaw kung ano ang sexual orientation ni Luis, ngunit sa puntong ito, obviously ang kanya mga target na lokohin ay mga binatilyo. Siya ay makikipagkaibigan sa mga ito online at kukumbinsihin ang mga iyon na makipagkita. Taong 2011, nang isang binatilyo ang tuluyang nakipagkita sa kanya kung saan ang nasabing binatilyo ay inakusahan si Luis ng sexual assault. Gayunpaman, walang kaso ang naisampalaban sa kanya at inilagay o isinama na lamang siya sa isang watchlist. Si Luis ay patuloy pa din sa kanyang paghahanap ng maloloko online at sa kanyang ginawang game server ay nakilala na nga si Breck Bednar. Sa paglipas ng panahon, si Breck Bednar ay nakitaan ng malaking pagbabago ng kanyang ina. Kung dati ay madali itong kausap kapag sinabihan ng ina na huminto na sa paglalaro online, sa pagkakataon na ito, si Breck ay medyo naging pasaway na. Palagi na itong nakaharap sa computer at hindi na sumusunod pa kapag sinabihan ng ina na tumigil na muna. Malaki ang kinalaman ni Luis sa naging pagbabago ni Breck na ito. Sinabihan ni Luis si Breck na kailangan na nitong maging independent at gawin ang sarili nitong desisyon to the point na mas patimbang na ang mga salita ni Luis kaysa sa ina ni Breck na si Lauren. Sa puntong ito ay nalaso na ni Luis ang isip ni Breck to the point na ang tingin ni Breck sa mga aksyon ng ina ay isa ng hadlang o balakid na tila ba ito ang pumuputol ng kanyang pakpak para hindi na siya tuluyang makalipad. Sa naging impluensya ni Luis sa buhay ni Breck, hindi lang iyon nagtapo sa ina nito. Si Luis ay tinarget na din ang mga tunay at totoo mga kaibigan ni Breck at kung ano-anong mga kasinungalingan ang inimbento para mag-away-away ang mga binatilyo sa kanyang game server. Dahil sa hidwaan na ginawa na ito, ang mga tunay na mga kaibigan ni Breck ay umalis na isa-isa, kaya ang ending, siya ay tila isang hero sa mata ni Breck na hindi lumisan noong ito ay lugmok at nawalan ng mga kaibigan. Sa naging hidwaan na mag-iinang Lauren at Breck, si Breck minsan ay nagsabi na mayroon itong sulat para sa ina na nakasave sa computer nito. Matapos na puntahan ng ina ang computer at basahin ang letter na nakasave doon, ang nilalaman ng sulat ay kung paano ito naging isang balakid sa kinabukasan ni Breck. Ayon sa sulat, si Lauren ay pinipigilan si Breck na makakuha ng apprentice job sa Microsoft at kung patuloy pa din siyang paghihigpitan ng ina, siya ay maglalayas na. Base sa sulat na nakuha na ito, medyo diskumpiyado si Lauren na iyon nga ay sinulat ng anak. Kaya ang sulat na iyon ay kanyang iprint at matapos nun ay nakita na ang sulat na iyon ay written at edited by Luis. Lahat ng nilalaman at saloobin sa sulat na iyon ay gawa pala ni Luis. Sa puntong ito ay talagang concerning na ang impluensya ni Luis sa anak niya, kaya si Lauren ay ginawa ang lahat para iyon ay pigilan. Para kay Lauren, medyo alarming nang maituturing ang naging malaking pagbabago ng anak na si Breck. Wala siyang alam sa background ng nakilala nito na si Luis, na nakilala lamang ni Breck sa internet. Obviously, si Breck ay isang biktima ng online grooming. Isang termino kung saan ang isang tao ay tila bulag na at sunod-sunura na lamang sa taong humubog o nag-groom sa kanya. Si Luis para kay Breck ay isang successful na tao at naniwala sa lahat ng pinagsasasabi nito
kung saan iyon ay talagang kanyang naging idolo. Ito ang kanyang naging role model o tech guru at sa patuloy na komunikasyon ay nagkaroon ng isang close na relasyon. Sa puntong ito ay nakuha na ni Luis ang buong tiwala ni Breck, kaya ang bawat salita ni Luis ay naging isa ng malaking impluwensya. Sa konklusyon ni Loren na ang anak na si Breck ay biktima ng online grooming, sinubukan niya na humingi ng tulong at payo sa ilang mga kakilala. Ngunit ang mga iyon ay binaliwala lamang ang mga concerns niya at sinabihan pa na soon enough ay magbabago din ang closeness ng anak sa nakilala nito online. Sinubukan niya naman na humingi ng tulong sa mga pulis at ibinigay ang lahat ng nalalaman niyang impormasyon tungkol kay Luis kung saan siya ay pinangakuan ng hindi lang isa kundi 3 beses pa nagagawa ng background check si Luis. Sinasabing ang mga otoridad ay ipinagsawalang bahala lamang ang concern na ito dahil kung chinek talaga ng mga ito ang background ni Luis, malalaman na iyon ay mayroon ng record ng sexual assault. Sa mga sumunod na araw, si Loren ay sinubukan na paghigpitan pagdating sa electronics ang anak na si Breck. Siya ay humingi din ng tulong sa mga magulang na ang mga anak ay nakasama at nakalaro din ni Breck sa mga online games at nakalaro din ni Luis sa game server nito. Sa una matapos na ikwinento ang concern tungkol kay Luis, ang kapwa mga magulang ay hindi naman nakitaan ng pagkabahala dahil ang mga anak na mga ito ay ilang taon na din kalaro si Luis sa online games. Ngunit nang naikwento ni Loren ang tungkol sa background ni Luis, tulad ng ito ay isang milyonaryo na nakatira sa New York at nagtatrabaho sa gobyerno ng US, iyon ay naging isang malaking red flag. Ang mga anak na mga ito ay walang alam sa mga inimbentong kwento ni Luis na ito at tanging si Breck lamang ang talagang sineryoso at naniwala sa nasabing mga imbento. Sila ay gumawa ng meeting kasama na ang ilang grupo ng mga kabataan na nakalaro din ni Luis at nagdesisyon na mag-set up ng isang meeting kay Luis. Ayon sa mga kabataan na nag-offer ng meet-up, si Luis ay tumanggi dahil ayaw nito na makipagkita sa sinumang magulang na mga ito. Bilang isang magulang, ang pagtanggi ni Luis na ito ay isang malaking red flag. Kaya sila ay nagkasundo at sinabihan ang kani-kanilang mga anak na huwag nang makipaglaro kay Luis. Na sinunod naman ang mga anak na mga ito at gumamit na ng ibang game server. Sa sumunod na mga buwan, ang naging paghihigpit ni Loren kay Breck pagdating sa electronics ay naging effective naman. Ayon kay Loren, ay bumalik na ang dating ayos na relasyon nilang mag-ina at hindi na din niya nakita si Breck na nakipag-usap sa sino man online. Hindi na din ito madalas na naglalaro online. Kalaunan, isang school trip sa Spain ang inorganize ng pinapasukan nitong eskwelahan at sa pagsama ni Breck doon, isang babae ang nakilala nito at nagustuhan. Ang dalawa ay nag-post pa ng isang picture nilang dalawang magkasama sa Facebook na eventually ay nakita ni Luis at lubos na ikinagalit. Sa galit na ito, si Luis ay ilang beses nang nag-send ng mga messages kay Breck at nag-send din ng napakaraming coding na trabaho habang iyon ay nasa school trip para maging busy si Breck at hindi na makihalubilo pa sa iba. Ngunit hindi iyon pinansin ni Breck. Obviously, si Breck ay masaya sa school trip na yon at hindi umepekto ang naging diskarte ni Luis. Inutos din ni Luis na tanggalin ni Breck ang picture nito kasama ang babae sa Facebook, pero deadma. Lingid sa kaalaman ni Loren, sina Luis at Breck ay patuloy pa din sa komunikasyon. Bagamat sinubukan niya ang lahat para putulin ang anumang komunikasyon na mayroon ng dalawa, ang dalawang binatilyo ay nagawa pa din na makapag-usap. Nang kinuha ni Loren ang cellphone ni Breck para putulin na ang anumang komunikasyon, si Luis ay bumili ng bagong phone na ipinadala kay Breck. Kaya naging patuloy pa din ang komunikasyon ng dalawa. Isang araw, si Breck ay nagsinungaling at sinabi na ito ay pupunta sa isang kaibigan. Ang naging kapalit ng pagsisinungaling na ito ay ang kanyang buhay.
February 17, 2014, si Breck ay nagpaalam sa ama na pupunta sa bahay ng isang kaibigan. Si Lauren ay wala sa kanilang bahay ng araw na ito dahil iyon ay umalis out of town para sa isang teaching event at pinakiusapan ang ex-husband na si Barry na pumunta sa kanilang bahay para asikasuhin ang mga bata. Nang araw na yon, si Breck ay nagpaalam sa ama na pupunta sa bahay ng isang kaibigan at kinahapunan ay nag-text sa ama para muling magpaalam kung maaari itong magstay na lamang sa bahay ng kaibigan at kinabukasan na lamang uuwi ng maaga. Ang amang si Barry ay pumayag naman at sinabi na kailangang umuwi si Breck bago mag alas 10 ng umaga dahil mayroon pa itong dadaluhan na meeting sa trabaho. Ito ang huling komunikasyon ni Breck sa kanilang pamilya dahil kinabukasan lang siya ay natagpuang wala ng buhay at nilasasan. Isang araw, sinabi ni Louis kay Breck na ito ay lumipat na ng England na alam naman nating isang kasinungalingan dahil hindi naman talaga ito nakatira sa New York. Sinabi din ni Louis na siya ay mayroong malubhang sakit at kailangan ng isang tao na pwede nitong ipagkatiwala at pag-iwanan ang kumpanya nito. At iyon ay walang iba kundi si Breck. Siyempre, ang sakit na ito ay isa lamang imbento at isa lamang paraan para si Breck ay makipagkita. Kaya isang araw, si Breck ay sumakay ng isang taxi patungo sa tinutuluyan ni Louis. Si Louis ay kumuha at nagbayad ng taxi para sunduin si Breck. Hindi naging malinaw kung ano ang nangyari sa dalawa matapos na dumating si Breck sa apartment ni Louis. Ngunit sinasabing ang nangyari kay Breck ay sexually motivated. Siya ay agad na inatake ni Louis nang nakapasok na sa apartment at kinabukasan matapos ng krimen, si Louis ay tumawag sa 999 para i-report ang nangyaring pagpaslang. Essex Place Emergency. Okay, hello. I need police and a forensics team to my address, please. What do you mean? What's happened? My friend and I got into an altercation, and I'm the only one who came out alive. Are you telling me you f***ed somebody? Ayon kay Louis, si Breck ay pumunta sa kanyang apartment noong gabi dahil iyon, quote, ay feeling down. Sinubukan niya daw na i-comfort ito, ngunit kinaumagahan ay magulo pa din ang isipan ng kaibigan. Ayon pa din kay Louis, sawang-sawa na daw si Breck sa buhay nito sa bahay, kaya pumunta sa kanya at nagstay sa apartment niya ng gabing yon at hindi na daw nito gusto na umuwi pa. Kinaumagahan, si Breck ay magulo pa din ang isipan at sinubukan daw na saktan siya. Ayon kay Louis, ay mayroon isang penknife na nakalagay sa kanyang bedside table na kinuha ni Breck at sinubukan na siya ay saktan. Sinubukan niya daw na pigilan si Breck kaya sila ay nanlaban at dahil sa self-defense ay nagawa na lasin ang lalamunan ng kaibigan. Pagdating ng mga otoridad, si Breck ay kanilang naabuta na duguan sa may leeg at wala ng buhay. Base sa ginawang investigasyon, ang mga pulis ay agad na naghinala sa talagang kinahinat na ni Breck dahil ang kanilang nakita sa apartment ay hindi nagmatch sa kwento ni Louis. Nang dumating sa apartment, si Breck ay nakita nila sa kama, ngunit iyon ay mayroong duct tape sa mga kamay. Ang damit ni Breck ay nakita din nila sa garbage bag na isang malaking question kung bakit iyon nandoon. Sa isang lababo naman ay naroon ang ilang mga computer hardwares na nakababad sa tubig. Ang mga ito ay parte ng computer ni Breck na binili ni Louis na dalhin nito. Inakala ni Louis na sa pagbabad nito sa tubig, ang mga hardware na iyon ay hindi na mapapakinabangan pa. Ngunit siya ay nagkamali at ang mga impormasyon na naroon ay narecover pa ng pulisya. Ang nilalaman niyon ay ang palitan ng mga messages ni Breck at Louis sa loob ng nagdaang mga taon. Kung papaano nagawa ni Louis na makuha ang tiwala at paghanga ng binatilyo gamit ang mga kasinungalingan nito at mga imbentong kwento. Sa ginawang investigasyon, matapos gawa ng autopsy, lumabas na si Breck ay sexually assaulted. Isang buwan bago ang krimen, si Louis ay bumili online ng duct tape at condoms kaya malinaw
na ang nangyari kay Breck ay sexual motivated at premeditated. Nalaman din ng mga otoridad na si Luis ay nagawa pa na pikturan ang malamig na katawan ni Breck at sinend iyon sa 2 miyembro ng kanyang grupo na online gamers at ipinagmalaki pa sa mga ito ang ginawang krimen. Sa ginawang interogasyon, si Luis ay tikom ang bibig sa anumang mga question kung bakit hindi tugma ang kwento nito sa naabutan ng crime scene. Tumanggi din ito na ibigay ang encrypted password ng computer nito at kalaunan ay sinabi pa na isang terorista ang pumasok sa kanyang apartment at pinilit si Breck na mag-suicide. Pero syempre mahirap na iyong paniwalaan dahil malamang sa malamang ang bawat salita na lalabas sa bibig nito ay pawang mga kasinungalingan. Sa kanyang pre-trial hearing, si Luis ay nagplead ng guilty at taong 2015 siya ay nahatulan ng 25 years in prison. Sa nangyari kay Breck, ang ina nito na si Lauren ay hindi maiwaksi sa isip na ang nangyari sa anak ay maaring naiwasan o napigilan dahil dito ay itinayo niya ang Breck Foundation. Ang foundation na ito ay naglalayo na iparating sa mga kabataan na maging mapanuri sa mga nakikilala na mga ito online at maging maingat sa mga dapat at hindi dapat paniwalaan. Kung ang isang bagay ay quote, too good to be true, iyon ay isang malaking red flag. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po